Okay, something happened today. Yesterday, May 26, 2024, and that's because I'm a first-time mom. Ano lang yun, joke lang, no? Si Ethan kasi. So, dahil first-time mom ako, sabi ng doctor, instead of the pain, watch out for yung paninigas ng tiyan. Yun na lang. Tapos, check, kung paano siya i-check is, yung pag nanigas, take note of that minute, and then the next one. Tapos, kapag yung interval niya is between 5 or 10 minutes, between 5 and 10 minutes, yan, go na, para mayroong pang time sa hospital pumunta. Kasi nararamdaman ko, kahapon naniligas siya, mag-start ng 4 or 5 in the afternoon. Tapos, nag-stop ako mag-record ng mga 12:30, nakatulog ako, may hawak-hawak pa akong ballpen. Pero pagising ko, nawala na yung paniligas, hindi na siya yung naniligas. Kasi nagising ako ng maaga, mga 4:30 in the morning. Kasi check ko kung naniligas. Hindi naman na siya naniligas. So, siguro, nakapahinga na ako, kaya nawala na yung simula na umulan. Punta kami muna ng hospital kasi sumasakit pa din ang puso para ako mag-dysmenorrhea. Para lang sure. Kasi wala namang water break, no bloody show. But it's but good thing kasi malakas din yung heartbeat ko din ni baby. 139. Close pa lang yung cervix ko. Pag nag-contract yan, hindi ka makakatulog. Hindi ako Tulog. Sabi mo kasi nakakatulog ka pa eh. Natulog pa ako. Sabi hindi pa yan. Dahil pag yan nag-contract yun, hindi ka pa tutulog na contract. At kung natutulog ka man, gigisingin ka ng contraction. Yung akala ko na contraction, yung parang may sumusuntok sa pelvic bone. Para kang pinupulikat sa tiyan mo. Kasi involuntary contraction. Pag isabihin contract, yung para ka nag-flex ng muscle na involuntary, hindi mo kinokontrol. Ganun yung tiyan ko kahapon. As in, tigas talaga niya. Pero hindi siya tumatagal. Tigas siya tapos unti-unti na Hindi pa siya ganun. Mas intense pa din. Baka spasm lang yung nararamdaman ng contraction. Pag contraction talaga, malalaman mong contraction talaga. Dire-diretso. Oo, dire-diretso yun, saka matindi talaga. Matindi talaga yung contraction. Ayan, let's just wait for that. So, sa iba na lang tayo bumili ng kasi sabi nga nila dyan, pag nasa labor kami, wala pa yan. Kakangiti pa si ma'am eh. Makangiti pa ako nga. Pero masakit kasi sa lower part ng ugat ko. Sabi, Yung wala sa pa may yan. pelvic Nakakangiti area. pa si ma'am eh. Yan yung ginagawa natin. At sa labor. Nagulat na ako kasi pagpasok ko doon ng hospital, diba, naka-wheelchair ako. Tapos pag-akit ng 3rd floor, binigyan na ako ng bed, sinulubong ako ng bed, lalo ko tuloy kinabahan, kinakabahan na nga ako pag baba namin ng unit kasi pasok na lang, syempre, pupunta ng hospital. Makakabahan. Pero, nung after na ma-confirm na hindi pa naman na-open yung cervix, tapos sinabi na kung ano yung i-watch out. Yun na, medyo nahimas-masan na ako. Hindi na ako... Wala ka naman dapat kasi maayos na process mo. Nakalampas ka na sa silent part.
So that's our take one of going to the hospital. If you are a first time mom and experienced this, that's okay.